the past few months, meron na akong nakikitang quote sa internet, sa TikTok na nagsasabi na like, we're done with the 90s. Yung buong quote na yun, medyo nagtitrending siya, ang dami nagtitake. Madaming nagdi-debunk nung 90s basketball. Meron pa ngang mga nagsasabi na wala daw left hand si Jordan, mga ganyan. Marami raw unskilled players nung 90s. And mga videos na nagkalat siya. Actually, matagal na talagang issue yung usapin na yan. Marami nang nag-debate tungkol sa bagay na yan about yun nga, 90s basketball versus yung today's basketball. Madami nagdi-debunk nung skill level ng mga players ng 90s, yung athleticism, yung level of basketball nung 80s or 90s compared to now, mas mataas yung skill level today compared sa dati. Today, pag-uusapan natin yung take ko dyan sa bagay na yun. Kasi yun nga, naalala ko talaga yung quote na we're done with the 90s na parang series of videos yung nakita ko the past few months. Sobrang dami. First of all, bago ko sabihin yung take ko tungkol sa bagay na yan, gusto ko lang sabihin na naiintindihan ko lahat ng mga nagsasabi nung we're done with the 90s. Ang problema ko lang talaga sa bagay na yun is yung mga tao na gumagawa nun or most ng mga videos na nakikita nyo about sa argument na yan, whether kampi sila sa 90s or whether kampi sila sa basketball today, is that kung sino man yung gumagawa ng mga videos na yun, gumagawa sila ng video to support yung kung sino yung tingin nilang mas better, di ba? So kung ikaw ay believer or fan ng 90s basketball, yung argument mo about doon is biased towards the 90s basketball. And vice versa, kung ikaw ay fan ng basketball today, yung quote mo na we're done with the 90s, obviously, at yung whole argument mo tungkol dun sa punto na yun ay biased towards the basketball today. So, kaya ako ginawa tong video na to, kahit matagal ko na nakita yung video years before pa. Gusto kong i-share yung honest take ko and sa both, pinagkaiba, and sino ba talaga yung mas okay. Ito, para sa akin kasi merong parang gray area doon between mas magaling ba yung players today or yung basketball today compared sa 90s. So, itatry kong maging as fair as much as possible na wala akong bias or kinakampihan or hindi ako nagli-lean towards one side of the other. So, okay, 90s versus today's basketball. Isa sa mga arguments ng mga tao about, yung dun sa quote ng we're done with the 90s is that yung mga players daw dati ay hindi daw kasing skilled na mga players today. Which is true, okay? Yung skills dati is not as good as kung ano yung ngayon. Kung titignan natin in terms of like plain basketball skills, malayo yung lamang ng mga players today compared sa dati. Gusto ko lang din i-debunk bago ko ulit simulan is yung mga nagsasabi na si Michael Jordan daw ay walang left hand. Hindi po totoo yun. Sa mga naniniwala, sa mga nagkakalat ng ganong videos, yun yung mga videos na huwag yung panonoorin at walang punto talaga. Hindi po totoo na walang left hand si Michael Jordan. And you can search it on YouTube. Huwag nyo lang panonoorin yung mga debunk videos na yan. Gusto ko lang sabihin bago tayo mag-start. So, umpisa natin sa skills. Totoo na mas mataas yung skill level ng mga players today compared sa that. And ako, I can agree on that, diba? Hindi ako fan ako ng basketball as a whole, pero naniniwala ako na may kanya-kanyang unique na aspeto yung basketball every decade or every era ng basketball. Kaya fan ako ng lahat ng yan. However, talagang may mga tao lang na talagang hindi maiwasang mag-compare, and naiintindihan ko rin yan dahil na-experience ko rin yan in person. Merong mga old heads na hindi maka-move on sa basketball nila, or hindi naman sa hindi maka-move on, pero pinaglalaban nila yung basketball nung era nila, di ba? And meron din mga younger generations today na hindi naman nila kasi naabutan yung 90s. Napapanood lang nila yung mga old clips at videos nung how it was back then. Sinasabi nila mas magaling yung era ngayon. And like I said, I agree na mas skilled talaga yung mga players today. Pero bakit? Pero it doesn't mean na mas magaling yung basketball today than the 90s. It also doesn't mean na mas magaling yung 90s sa today's. Like I said, meron niyang kanya-kanyang unique na capabilities, may kanya-kanyang differences. Medyo incomparable siya. Depende na lang sa argument. Ang gusto ko lang i-credit, shoutout si Hoops Highlights na page sa YouTube. Meron siyang binring up na analogy towards sa bagay na to na sobrang nag-make sense, di ba? For example, bumalik tayo ng year 2007, nung unang nilabas yung iPhone. Yung iPhone noong 2007, and announced si Steve Jobs, di ba? First time, yun yung pinaka-iconic na phone na lumabas ever. Di ba? Pinaghalo yung iPod and phone sa isa. And yun yung grabe yung rise na yun. Grabe yung hype nung time na yun nung lumabas yung iPhone noong 2007. Pero, as the years go by,
'Di ba? Nag-evolve yung iPhone ngayon. Nasa iPhone 16 Pro Max na tayo. Kung titignan mo yung specs, kung titignan mo lahat ng technicalities niya, walang-wala yung iPhone ng 2007 compared sa technicalities or sa specs ng iPhone 16 Pro Max, 'di ba? Lahat 'yan, walang-wala 'yon. Pero yung hype, yung pagiging iconic nung pinakaunang iPhone nung in-announce siya is mas mataas kaysa sa hype ng mga bagong phones ngayon. Especially yung epekto niya sa kultura at sa mundo natin, 'di ba? So, ang ibig kong sabihin dito, it's part of evolution na mag-e-evolve talaga lahat ng bagay into something better. But it doesn't necessarily mean that it will be a better, na mas maganda talaga siya. Depende kasi yan eh. Parang pwede mong sabihin na mas better kang produkto dahil galing ka sa lumang produkto. Pero mas iconic pa rin yung mga nauna at nagsimula. For example, ang ganda rin ng isang analogy niya doon, 'di ba? Na again, shoutouts kay Hoops Highlights dahil yung analogy niya doon sa bagay na yun is meron kang Game Boy Advance and then meron ngayon, dati nung bata kami, merong Game Boy Advance. And then ngayon, meron ng Nintendo Switch. Kung ikukumpara mo yung dalawa, in terms of everything, specs, everything, graphics, game, lahat, walang-wala yung Game Boy Advance compared sa Nintendo Switch. Pero mas pipiliin niya daw yung Game Boy Advance dahil part yun ng kabataan niya. Doon siya nagsimula. Doon namulat yung pagkahilig niya sa video games, 'di ba? Doon nag-start lahat ng childhood memories mo na buo dahil doon sa mga una na yon. So what I'm trying to say is, hindi porket mas bago, mas magaling. Minsan same lang yung use niya. Depende na lang kung paano mo siya gagamitin and how you look at things. Pero it's the same with basketball, 'di ba? Taon-taon mag-e-evolve 'yan. And part ng evolution ng isang bagay or kahit anong bagay is to be better than the past. But it doesn't mean it's the most, overall talaga masasabi mo na mas magaling yung basketball ngayon, hindi na katulad nung dati. No, okay pa rin yun, iconic pa rin yun. Tandaan natin, isa sa mga main differences is that nung 90s yung era na pinaka naging iconic yung basketball na 90s. Almost, ito yung parang naging pop culture na yung basketball eh. Ito yung parang tumaas yung sweldo ng mga players, di ba? And syempre nakatulong doon na meron tayong generational talent kagaya ni Michael Jordan na nagbuhat ng buong era na yon or nung buong hype or nung pagiging pop culture or pagiging iconic ng basketball. Meron tayong team kagaya ng Chicago Bulls, 'di ba? Compared to now, 'di ba? Hindi natin maaalis 'yon sa 90s. And ako bilang isang batang 90s, 'di ba? 'Yun yung panahon na talagang hindi ko man talaga fully naabutan si Michael Jordan nung Bulls days niya. Pero what's left of the 90s yung inabot ng generation ko nung mga early 2000s eh. Ito yung mga panahon na nagsisimula ako mag-basketball, yung tito ko. Binata pa yung tito ko nung time na yun. Tapos, yung tito ko na nagturo sa akin mag-basketball, binata pa siya nun. Tapos yung kwarto niya, punong-puno ng poster ng mga Michael Jordan, mga basketball nung 90s. Sobrang dami niyang mga magazine, at saka mga CD, VHS nung mga documentary ni Jordan, mga ganyan and all that. So, yung iniwang impression ng 90s compared sa now is something really different na hindi matutumbasan kahit gaano pa kabago. And yes, totoo na mas skilled ang mga players today compared sa 90s. Totoo yun, malayo talaga yung skill level. Pero gusto ko lang din explain kung bakit naging ganun, di ba? So, bakit nga ba mas pataas ang skill level ng mga players today compared sa 90s? Kasi nga, like I said, part siya ng evolution. And bawat evolution, ang purpose naman talaga kung bakit nag-evolve ang isang bagay ay kasi nagiging mas better ka dun sa dati. For example, mayroong isang strategy na sobrang cool ngayon, today. Or sobrang unstoppable today na walang maka-figure out kung paano mabibit yung strategy na yon. It will run its course. And then eventually, mayroong maka-figure out nung strategy mo na yon, and then people will start to figure out new strategies. And then kapag merong bagong strategy, paano mo ba i-figure out yung bagong strategy? Paano mo ba siya mabibreak? Every time na magkakaroon ng bagong strategy or bagong basketball play, kung ano man yan, in general siguro, or strategy in life, ikaw as a player, ikaw bilang tao, 'di ba? I-figure out mo kung paano mo mabibit 'yon. So ngayon, kapag naging obsolete na yung bagong strategy dahil lahat ng tao na figure out na yung strategy mo, meron na naman someone na gagawa ng panibagong strategy na creatively na para hindi ma-figure out ng current skill level natin ngayon bilang tao or bilang basketball player, di ba? So ngayon naman, kapag nakakita tayo ng isang bagong strategy na hindi natin matalo, lahat ng basketball player maghaharap ng way para mabit yun, di ba? They start developing skills, developing new tactics,
And ano lang yan, continuous lang yan, domino effect lang yan, continuous lang yan. Bagong meta over bagong meta. You invent something, you learn to play it, you invent something new na hindi mo mabibeat, then someone else will beat it, then you learn then you figure out something new, and then someone else will learn to beat it. Ganun lang siya eh. It's about getting better over the other. Continuous cycle yan ng buhay. And kaya totoo naman talaga na mas skilled ang players today sa dati. Pero kasi partly lang din nun, mga nagsasabi na yung context na wala daw left hand yung mga players nung 90s compared sa now. Totoo yun. Dahil nga sa meta ng game. Kumbaga, yun lang yung nire-required eh. For example, para mas maintindihan nyo mabuti, nung 90s, kailangan mo ng multiple big body, big man sa team mo, sa roster mo. Dahil lang, uso yung mga big man na sobrang dominant sa paint, kagaya nila Shaquille O'Neal. Ngayon, ang purpose ng mga extra big body mo sa end ng bench mo is para mag-ubos ng fouls sa mga big man na kagaya ni Shaquille O'Neal, di ba? And yung mga big men na yon, they're not necessarily skilled players. So, totoo yan. Admittedly, marami dyan sa mga yan is they're not really skilled. Malaki lang talaga sila. Pero like I said, it's the meta. Yun yung meta ng game. Yun lang yung kailangan nilang gawin eh. Diba? Yun lang yung trabaho nila eh. That's what they're supposed to do. Nasa roster sila dahil malaki sila para mag-ubos ng fouls para kay Shaq or para sa mga players na kagaya ni Shaq, di ba? So yun, ganun lang talaga yung game. Yun lang yung required sa kanila. Kaya hindi sila nagde-develop ng skills, ng other skills to be able to, na magagamit nila kasi hindi naman nila kailangan eh, di ba? And today is the same thing. Obsolete. Wala nang ganong bigs. Everything is fast-paced, di ba? Sinimulan ni Steph Curry yung mga shooting 3-point shots. So now, everybody is shooting threes. Wala nang big man sa ilalim. Puro takbuhan na. So na-obsolete yung mga big man na kagaya ni Shaq. Ngayon, yung mga big man, kailangan na nila mag-aral, tumira sa labas at tumakbo. Ngayon, therefore, mas skilled talaga sila compared dun sa mga big man dati dahil it's adjusting to the game of the era. Parang ganoon lang siya. Kung ano yung required ngayon sa meta ngayon, kumbaga sa meta ngayon, mag-a-adjust ka lang sa kung ano yung kailangan eh. Yun yung aaralin mo. Kumbaga, it's not the same basketball anymore as before and now. Yun yung differences talaga from those games to now. So, and hindi ko na nga dito itatackle yung differences ng rules eh. It's just about talaga iba yung style of play before sa style of play now. And yung style of play talagang dati, and talaga ang players per era is mag-a-adjust lang talaga yan sa style of play na kamumulatan nila. And then doon manggagaling yung skill nila, di ba? Pwede rin naman natin gawing argument dito from the 90s na kung si Shaq ilagay mo ngayon, sino makaka-stop sa kanya? Wala nang ganong kalaki na ganong maglaro na sobrang galing sa poste ngayon, 'di ba? Kasi nga nag-iba na yung skill level ng big man, 'di ba? So it's unfair to compare yung 90s to today dahil nga sa magkaiba talaga siyang game. It doesn't mean that one is better than the other. Talagang nag-iba lang siya, and then yung players had to adjust dun sa kung ano yung game na nilalaro na nila. Which is today, yun nga, fast-paced, and then dati, mas back to the basket, mas slow-pace yung game. Naturally, mas mababang scoring talaga siya kung mas slow-pace talaga siya compared sa dati. Kung titingnan nyo lang yung amount of 3 points na binibitawan ng mga players ngayon compared sa dati, di ba, ang layo na. So yeah, yun lang yung take ko. It's evolution, and evolution is meant to be better than yung dati. Diba? Mag-evolve ka kasi gusto mong, ang ibig sabihin naman talaga ng evolution is you're evolving into a better product than yung previous ones eh. So, pero it does not take anything from the 90s kasi nga, wala, sila yung iconic eh. Kung tatanungin mo ko kung sino yung GOAT ko, sasabihin ko pa rin Michael Jordan. Pero I'm not here to argue about who's the GOAT or kung sino yung GOAT sa paningin ko. It's about, discussing yung we're done with the 90s because one, just because more skilled yung player ngayon, it doesn't mean this era is better than the 90s. Meron silang kanya-kanyang run, meron siyang kanya-kanyang impact. And like I said, even kung pag-uusapan natin impact itself, mas malaki yung impact ng 90s basketball compared sa today. Basketball yung nagsimula niyan kung bakit merong ngayon, kung bakit ganito kalaki yung NBA basketball ngayon. 'Di ba? Sila yung nag-angat nun. Sila yung nag-turn ng NBA into an iconic sport, basically. Almost pop culture na nga eh, di ba? So yun lang para sa topic na to. And yeah, tandaan nyo lang, evolution is hindi siya may iwasan eh. Talagang laging mag-e-evolve ang isang bagay. Lagi kang maghahanap ng ways to be better and to create something new, di ba? And then people will just adjust to it. Yun lang talaga yun.